Good morning! Birthday to you. Who's having birthday today? You. Hey, it's not your birthday. Uncle's birthday. Huh? It's not your birthday today. You're off to school. Uncle's birthday. So, yeah. Let's go. Home na guys. So, medyo kanina pa. Magluto na tayo para matapos na i-fetch. Corned beef and lulutuin ko nga rin pala yung natitira kong salmon. Ano pa? Yung diba, na-remember when I bought the $18 salmon? Meron pa ako isa. Nasa freezer to eh. Kanina ko binaba pagkagising. So, I'm not sure kung malambot na to. Ay, kagabi ko pala to binaba ng freezer. Para sabi ko in the morning malambot na. So, naghanap lang ako ng madalian kasi I don't have much ingredients din. So, ang nakita ko is yung parang merong dalawa akong nakita na hindi ko sure kung anong mas bet ni Daddy. Yung isa is yung napaka-common na lemon garlic lemon butter sauce, butter salmon. Tapos yung isa naman, parang marinated siya sa soy sauce and brown sugar. Parang yun ang mas bet ko actually kasi parang medyo may pagka adobo or medyo may pagka teriyaki ba yun? Parang teriyaki style. So, nag-isipan ko pa na matindi ko alin doon ang lulutuin ko. But anyway, let's start with the corned beef. Sana masarap to. The best pa rin ang Argentina at Delimondo. That's my two favorite corned beef in the world. Dati, pag umuwi ako ng Pinas, nagdadala pa ako dito talaga ng Delimondo. Mga apat na lata. Mabigat yun Pero, yan. Tagal ko hindi nakakain nun. Yung gusto ko doon yung chili garlic. I'm craving. Anyways, we'll see. Let's eat. Ay! Okay. Okay. Tapos na ako magluto, guys. Like ko, petiks ako. Gusto ko yung merong hilaw na sibuyas sa ibabaw. Anyways, alam nyo ba, familiar ba kayo dun sa corned beef na may sabaw? Kasi nung bata kami, ginagawa ng mama ko yun na merong sabaw, na merong repolyo, or may patatas, ganyan. Tapos sinabi ko kay Daddy, gusto mo sabawan ko? May sabaw eh. Never siya nakakain. Tapos akala ko kami lang yun. Kasi recently, napanood ko kay Panlasang Pinoy. Nakita niyo si Panlasang Pinoy, nagpapakita na siya sa sa video niya. Hindi na siya boses lang. Tapos siguro full-time career niya na yung kanyang kanyang YouTube. I don't know if matagal niya na full-time pero sa dami niya subscribers. For sure, at sa daming views ng kanyang video, for sure malaki na yung kinikita niya din sa YouTube. Anyways, going back. So, yung nagulat ako nung gumawa siya nun kasi sa kantin daw nila sa San Beda, may ganun. Wala lang. So, hindi lang pala kami yung hindi lang pala kami yung gumagawa nito kasi si Daddy hindi siya familiar. Anyway, alas 11 na. Papetiks-petiks ako. Kailangan ko nang magsundo. Ano ba? Hindi pa ako nagsasaing. So, kailangan magsaing muna ako bago umalis para at least man lang pagbalik namin is medyo done na at mapapakain na yung dalawa. Yung salmon ko halos kakalagay ko lang sa ref. Binabad ko na ng isa lang naman siya. So, ginawa ko yung siya, tawag dito, nilagyan ko ng salt, pepper, and garlic. Doon sa recipe, lemon, pepper, salt, tsaka garlic powder. Wala akong garlic powder. So, nirub ko na siya ng salt, pepper, and yung chopped garlic, yung fresh, hindi siya fresh kasi binibili ko yung na-chop na. But, you know what I mean. And then, yung marinade niya is toyo, brown sugar, water, all the same measurements. Siyempre, hindi ko ginaya dun sa recipe kasi doon marami yung salmon. Ako, isang piraso lang. So, basta kung 1/4 cup, lahat 1/4 cup. Tapos, yung oil, may vegetable oil, mas konti dun sa the rest of the ingredients. So, tansya-tansya na lang. So, yun. Marinate ko muna siya. And, hindi ko alam kung anong kailan ko siya lulutuin. Naalis ako ng 1, maliligo, magme-makeup and all.
bahala na si Batman. Basta, yeah. Okay guys, alis na ako. Nagmamadali na ako. Nandun na si, I think nandun na si Paul. Sabi niya nga may na-meet daw siyang viewer. Ano na, 2:50. Alas 3 yung usapan namin. Buti na lang, medyo malapit-lapit lang naman kami sa Bugis. And, ang hirap patulugin. Si Zach napatulog ko. Si Zeb, paikot-ikot. Tapos, hala ko, 2:30. Sabi ko, wala na to. Hindi to matutulog pa. So, lumabas na ako ng kwarto. Andun na si Daddy, diba? Tapos, maya-maya narinig ko si Zach. Nalimpungatan. Hingi ng dede yun. Kung nandun ako, makakatulog pa yun. Pero mukhang hindi na nakatulog kasi nung paalis na ako, naririnig ko si Zach. Ay, naka. Anyways, nga pala, palpak nga pala ako sa Philippine Embassy. Wala pa yung passport ko, hindi pa available. So, yari. Nag-leave si Daddy today para makuha ko yung passport ko. Yung pala, hindi pa pala available. Makikita pala online, hindi ko kasi chinek. So, yun. Yun, let's go. Dito na ako guys. Buti na lang may underpass kasi biglang dumilim at kumukulog. Diyan na si Paul kanina pa. May kasama daw siyang viewer. Kulit. Nakaposing talaga. So ayun na yung aking bisita, Char. And si Vida. Hi! Nagkasalubong lang ba talaga kayo or intentionally? Okay. Okay, so yun. Pa-virgin. Pa-virgin. Ngayon, medyo late ako dumating kasi sabi ko, na-explain ko naman sa vlog na ang hirap patulogin ng dalawa kanina. Pero we're here and nagkakape kami and meron kaming sobra. Para yan kay Lalaki ko may parating na. Ay, oo nga pala. Meron siyang parating. Pakalan din. Kasi, naka-on yung grinder kasi. Naghahanap. Yun naman ang mission namin today, maghanap ng pogi. Magalit sa kasi Ate Aisha. Ay, oo. Ano nang matanda na to? We're here na sa Bugis Street. Magsha-shopping si Madam. Bibili daw siya ng boots. Butch. May takong, may parating. Papatikimin ko din si Paul nitong crispy pancake. Pinakain ko din kailaan last time. And itong onde-onde. Favorite ko yan. Pakita mo, kumakain ka ng parang dalawang balls lang, oh. Oh, may syrup sa loob. Baka magtumulo. Sige, video kita. Okay. Okay. Dito na kami sa Bugis Plus. Dito kami. Punta kami ng Sephora. Lilibre daw ako ni Paul. Bula. Yes. Let's do this. Vlogception. Milo Kineswa. Yan. Na lemongrass kineswa. Punta ko dito para mag-Milo. Milo kineswa. Hope me. Ay, At dito kami sa what? Tuk-tuk siya. Thai tea and coffee. Tapos mag-merienda kami ng gusto natin, di ba? So, Poke me. Poke me. Ayan. Poke me daw. Hindi naman mag-focus. Mag-focus ka. Yan. Poke me. Poke me. Poke me. So, yung order ko is lemongrass. Kanya is Milo. And then, meron kaming hinintay na parang toast with Milo. And may babae sa likod ko. Nakatingin yata sa atin. Okay, bye. So, ito na yung aming Milo Golden Toast. May merienda kami. Ni Paul. Mayaman siya. Pumunta kayo sa kanya. Hindi rin. Kaya na. Maghihiwalay na kami ng landas ni Sir Paul Maynard. Yes. Mag-MRT na siya. At ako, hindi ka mag-MRT. Sige na nga, samahan na kita. Yes. Ines mo. Ayan, vlogception. Okay, wala naman kami nabili. Ikot-ikot lang. naman dito. Puro lumapang and that's it. Yeah. Okay, go. So, ito na ako sa aming destinasyon. Aalis na, iwanan ko na si Sir Paul. Aalis na siya. Saan ka pupunta? Sa bahay. Sakyan mo, anong Bus. Sige na pala. Ingat ka ha. Lapit na ako sa amin. You like my lipstick? Ito yung isa doon sa lipstick na mura na binili ko.
Anyways, sakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung dahil sa kakainom. Kasi diba nag-Starbucks kami. Tapos, uminom pa ako ng lemongrass. Hindi ko alam dahil puro inom o puro tawa. Parang kinabag yata ako. Pero one thing's for sure, ihing-ihin ako. Kaya nagmamadali na ako makauwi. It's only 7 o'clock. 4 hours na ako nawala today. So, yung salmon, hindi ko pa naprito kanina eh. So, yun na lang ulam. Plus, yung natira pang corned beef. Let's go. I miss my babies. Okay, nag-transform na ulit si Cinderella. Aray ko. Talsikan ako. Back to nanay or mommy duties. And look at that salmon. I love the sear. Look at that sear. Yes, I love it. Ang bango niya ha, in fairness. So, hindi ako nagsisisi na ito yung ginawa kong marinade. Super simple. So, it's gonna be done in a few. And, yeah. Si Daddy lumabas sila. Nagpunta na sila ng grocery. Tapos, bumili din siya ng pagkain kasi hindi niya akalain na di daw ako kakain. Bumili siya ng food sa hawker. But, anyways, kainan na natin. Kain na kami. Gutom na ako. Okay, guys. It's time to call it a day. It's only 9:16. Tulog na yung dalawa. Kasi hindi pala nagnap totally si Zeb. Tapos lumabas pa sila kanina. Although sa grocery lang sila nagpunta. Pagdating ko kanina, halos kakabalik lang nila from the grocery. Anyway, so yun. Tulog na si Zeb. And si Zach. And I'm gonna edit. And si auntie, ang aming landlady, tumawag. So, nag-usap sila ni Daddy. And finalize na, yeah, we're gonna move out. Yun. So, I better start packing. Although, tinext ko yung agent na, diba last Saturday, nag-view kami ng isang unit. Tinext ko nga kung still available pa. Tapos sabi ni Daddy, mag-deposit na daw kami para reserve na sa amin. And kasi hindi pa nag-reply. Although I understand kasi nag-text ako mga 8:45. And yun. And yung plano ni Daddy na, diba, supposedly meron kaming 2 months deposit. Diba, sabi ni Daddy. Sabi niya kay landlady na kung hindi kasi niya maibibigay in cash, parang yun na lang, i-cover na lang for 2 months. 2 months rent. Pero, syempre, si auntie hindi pumayag. Sabi niya nga dahil dun sa yung last bill namin ng parang kuryente, ganun. Parang basta in short, yung 1 month, April lang ang covered. Tapos, so this April, we don't need to pay. Tapos, yung the rest, kung meron siyang gustong ipa-repair or gustong ibawas, ganyan. Tapos, plus yung magiging last bill namin sa kuryente, doon ibabawas. And hopefully, may matira pang pera na may ibabalik sa amin. Ang masakit lang dito, like for example, ito. Yan. Nung dumating kami dito, wala naman kasi nakakabit dyan sa dingding. Yung huling nag-rent nito. Alam mo yun, ewan ko ha, pero dapat common sense eh. Kung nag-rent ka lang hindi iyo, wag ka magdididikit or what. Nagdididikit ng mga heart-heart dyan dati, magjowa yun. So parang, ayan, natuklap yung paint, tapos may mga ganyan. So, ang masaklap niyan, kung gusto ni paayos ni auntie yan, ipa-repaint or what, eh di sa amin pa yun mababawas. Pati yung kabilang kwarto, yung dati din nag-rent dyan, dikit-dikit na mga kung ano-ano sa dingding. Kaya yan, yun yung hassle. Minsan na kapag ikaw yung main tenant, tapos ikaw sumagot ng deposit and mga deposit na ganyan, tapos yung mga nakasama mo, wala lang. Sige lang. Kaya yun, so I don't know, although may contact pa kami sa kanila, pero I'm not sure kung magbabayad din just in case singilin namin sila. But yeah, today was fun. Thank you kay Paul. Although first time namin nag-meet and all, okay naman, wala naman ako yung awkward moment. I feel like ha, ewan ko kay Paul kung na-awkward siya, pero yeah, masyado niya, nagulat ako na 19 years old lang pala siya. Akala ko nagtatrabaho na siya. I didn't know nag-aaral pa pala. So, parang pwede niya na ako maging nanay. Kung baga kung maaga akong lumande. Pwede na ako magkaroon ng anak na 19 years old. Oh my gosh, I cannot believe. But, anyway, thank you kay Paul. And,
Kay Vida din, si Vida. Although si Vida talaga, si Paul pala talaga yung pinunta niya doon. Yeah. Anyway, thank you so much guys for watching. I will see you tomorrow. Good night. Bye. Don't forget, subscribe.